Mabuhay! Kami ang pangkatatlo mula sa BSL Filipino 2A. Ngayong araw, ilalahad namin ang aming presentasyon na pinamagatang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng teknolohiya at computer. Sa panahon ngayon, hindi na natin maipaghiwalay ang teknolohiya at sa pang-araw-araw nating gawain. Sa pag-aaral, trabaho at maging sa ating pakdang aralin ay nariyan upang tumulong sa atin. Ngunit may isang malaking hamon. Karamihan sa mga paliwanag at konsepto tungkol sa teknolohiya ay nasa wikang Ingles. Dahil dito, maraming Pilipino, lalo na ang mga nasa basic education at mga nasa kasalukuyan, ang nahihirapan sa pag-unawa ng mga teknikal na termino. Dito pumapasok ang kalagahan ng wikang Filipino. Kapag Filipino ang ginagamit sa pagpapaliwanag ng teknolohiya, nagiging mas malinaw, mas practical at mas madaling maunawaan ang mga konsepto katulad ng mga artificial intelligence, computer at saka teknolohiya. Sa aming presentasyon, pumili kami ng 3 informatibo na nasa wikang Filipino upang ipakita ang posible at epektibo ang pagsasalin ng teknolohikal na nakaalaman sa sariling wika. Ngayon, narito ang aming napiling video clip. Kamusta? Ako nga pala si Teacher Joseph at narito ako upang magbahagi sa inyo ng ilang kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng teknolohiya, internet, at lang iba pang social media website. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang teknolohiya? Ang teknolohiya ay ang mga bagong kagamitan na maaari nating gamitin upang mapadali o mapabilis ang ating mga gawain. Nagagamit ito sa komunikasyon, pag-aaral, at marami pang iba. Ginagamit ang mga ito upang ma-access ang iba't ibang sangay ng social media katulad ng Facebook, YouTube, Google, Twitter, Instagram, at marami pang iba. Tunay na napakasayang gamitin ng mga ito dahil marami kang maaaring magawa katulad ng pagpo-post ng mga picture, mag-post ng mga hilig mo, at kausapin ang mga kaibigan mo. Ang sayang gamitin, di ba? Ngunit ang tanong, ligtas ka nga ba dito? Para masagot ang ating katanungan, ay magbibigay ako ng mga dapat nating iwasan sa paggamit ng teknolohiya at social media. Una, iwasan nating pindutin ng basta-basta ang mga link na nasa social media dahil isang pindot mo lamang ay maaari kang mapahamak. Mas mabuti na mag-isip muna bago gumawa ng desisyon para sa huli ay hindi ka magsisi. Huwag ka din mag-post ng mga bagay na ayaw mong malaman ng iba katulad ng personal information, kagaya ng contact number mo at kung saan ka nakatira. Iwasan mong mag-post tungkol sa mga lakad mo, lalo na kung walang tao sa tinitirhan mo. Dahil habang nag-i-enjoy ka, ay maaaring samantalahin ito ng magnanakaw upang pasukin ang bahay mo. Iwasan din ang manira ng kapwa gamit ang social media dahil labag ito sa batas na Cybercrime Prevention Act of 2012. Huwag nating hayaan na umikot ang mundo natin sa social media. Dapat ay matuto din tayo maglimita dahil lahat ng maling aksyon ay may kaakibat na kaparusahan. Kaya tayo maging matalino sa paggamit ng social media dahil sa likod ng natatamong saya ay maaaring kapahamakan ang dala. Sa larangan ng wika, ang teknolohiya ay kasangkapan upang lumikha, magturo, mag-aral o magpalaganap ng wika tulad ng cellphone, computer, dictionary apps at translation tools. Mag-AI ka na lang. AI ko na nga. Okay, class. Okay, class. Mahuli ko mag-AI. Uy, tara. Galan na tayo. Design na yun. Kaya naman gawin yan ng AI. Kahit ano pa yan. Thesis, essay, script, video, saka image editing. AI na lang gagawa para sa'yo. Hindi na bago sa atin ang paggamit ng internet at gadgets sa pag-aaral. Taong 2020 hanggang 2022,
naging katuwang natin ang ating mga gadget sa pagharap sa hamon na dulot na nagdaang pandemya. Ngayon, sa pagdating ng artificial intelligence sa edukasyon, dapat natin tutukan ang issue ng cheating, issue ng plagiarism, ang pagkalat ng maling impormasyon at fake news na gawa ng artificial intelligence. Bilang mga scholar ng bayan, dapat natin siguraduhin na ang artificial intelligence ay magamit habang isinasaalang-alang ang integridad ng edukasyon. Dapat siguraduhin na ang artificial intelligence ay gagamitin sa etikal at responsableng pamamaraan. Dahil nasa ating mga palad pa rin ang desisyon kung paano natin gagamitin ang mga ito. Kaya naman, Bulsuans, samahan nyo kaming alamin ang tama, etikal, at responsableng paggamit ng artificial intelligence. kami ang Nawayno. Mula sa bayan, para sa bayan, nagpapaalala. Let's all use AI responsibly. Dali ng computer ang pag-aaral ng mga bata dahil nagbibigay ito ng mabilis na access sa mga impormasyon, nag-aalok ng mga interaktibong paraan ng pagkatuto tulad ng educational videos, apps at online quizzes. Mas magiging masaya at epektibo ang pag-aaral dahil agad nilang itong nakikita ang resulta ng kanilang pagsasanay. Nakakatulong din ang computer upang maglikha ng mga proyekto, presentasyon na nagpapalawak ng kanilang pagkamalikhain. Bukod dito, napapadali din ang komunikasyon sa guro at kaklase at tinutulungan ng mga bata na maging handa sa paggamit ng modernong teknolohiya. Dahil sa mga benepisyong ito, nagiging mas magaan, mabilis at makabuluhan ang proseso ng pag-aaral para sa mga mag-aaral. Ang computer ay nakakatulong sa kabataan dahil pinapadali ito ang pag-aaral, paggawa ng proyekto, paghahanap ng impormasyon at pagdevelop ng digital skills, habang nagbibigay din ng paraan para makipag-ugnayan at maging mas malikhain. Bilang kabataan, nakita naman namin na ang paggamit ng Pilipino sa teknolohiya ay hindi lamang nakakatulong, kundi napakahalaga. Kapag Pilipino ang gamitin sa pagtuturo, mas maraming estudyante ang nakakaintindi at nakakasabay. Ang mga komplikadong ideya tulad ng AI, computer at teknolohiya ay nagiging mas simple at mas relatable at kapag ipiniliwanag gamit ang ating sariling wika. So hindi kailangan naging eksperto basta malinaw ang ating paliwanag. Sa muli, napatunayan namin na ang Pilipino ay hindi hadlang sa kaunlaran. Sa halip, ito ay nagbukas sa maraming oportunidad para sa maraming Pilipino na pumasok at umunlad sa larangan ng computer at teknolohiya. Pero, ano nga ba ang kahalagahan ng computer at teknolohiya? Una, mapabilis ang komunikasyon sa messenger, email, video call at mas mabilis ang pakikipag-ugnayan saan man dako. Pangalawa, ito ay nagpapahusay ng edukasyon tulad ng Google, e-books, apps, kaya mas napapadali ito ang pagkatuto. Pangatlo, mas epesyente ang trabaho tulad ng MS Office, digital files, at online meeting. Mas mabilis at organisado ang trabaho. Pang-apat, nagbibigay libangan, kagaya ng YouTube, games, at saka social media na mas maraming paraan upang magpahinga at magsaya. Nakakatulong sa negosyo, online banking, e-commerce, delivery apps, at mas mabilis ang serbisyo at kita.